DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. DWIZ. Todong balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ FM 89.3. News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanya yung amin na po. Araw ng Martes ngayon ay May 6 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan Paragire. At Susan Valdez daw. Sa technical kasama natin ka Aaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa balitang lokal. Sa balitang nasyonal, DOTR mandatory drug test sa PUV drivers kasado. Pilipinas handa kahit maulit ang El Nino ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Marcos dadalo sa ASEAN Summit. Election sa Mayo 10, fake news ayon sa COMELEC. Sa balitang lokal, balita mula sa Kapitolyo, bagong MRI sa public hospital, nagkaroon ng inauguration at blessing, pinangunahan ni Governor Gico. Quality Management System Awareness Training isinagawa para sa mga bagong employees. Sa balitang pampalakasan, boats sasabak sa BCL Asia. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Uobligahin na ng Department of Transportation o DOTR na sumailalim sa mandatory drug test ang mga driver ng mga public utility vehicles o PUVs, kasama na rin ang motorcycle taxis upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ipatutupad ang drug test tuwing ika-9 na araw o pangatlong buwan. Ang hakbang ay dulot na rin ng sunod-sunod na aksidente sa lansangan na ang pinakahuli ay ang madugong Esitex accident sa Tarlac na ikinasawi ng 12 katao na kinasasangkutan ng Solid North bus kung saan ang driver nito ay ayaw magpa-drug test. Aniya makikipag-ugnayan ang DOTR sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para maipatupad ang mandatory drug testing sa mga PUV at motorcycle taxi drivers. Handa ang Pilipinas kahit pa muli magkaroon ng El Nino phenomenon at makaramdam ng matinding init ang bansa. Ito ay nihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga taga Batangas City nitong weekend bilang bahagi ng kanyang paglilibot para sa nalalapit na eleksyon sa susunod na linggo. Ayon sa Pangulo, maraming mga sinusulong ng mga infrastruktura ang gobyerno tulad na lamang ng mga dam na pagkukunan ng supply ng tubig sa panahon ng tagtuyot at supply ng kuryente dahil nabuo na ng gobyerno ang one grid kung saan ang lahat ng supply ng kuryente dumadaan sa isang grid lamang para sa buong bansa.
Biyahing Malaysia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN Summit. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, ang ASEAN Summit ay gaganapin sa May 26 at 27 sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan dadalo si Pangulong Marcos. Dagdag pa ni Castro, makikita naman sa body language at sa magandang pagngiti ng Pangulo sa pag-uusap nila ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na naging maganda ang pag-uusap, kabilang na dito ang tungkol sa ekonomiya at seguridad na maaaring kaharapin ng ASEAN. Umaasa naman anya ang Pangulo na kung anuman ang issue patungkol sa ekonomiya at seguridad sa ASEAN ay maipagpapatuloy ang pag-uusap sa ASEAN Summit na gaganapin sa Malaysia. Formal na inendorso ng Jesus is Lord Church na pinamumunuan ni CBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang senatorial comeback bid ni dating Senador Manny Pacquiao na nagpatibay sa lumalagong support ng Kristiyano sa likod ng kanyang kandidatura para sa 2025 midterm elections. Ang pag-endorso ay matapos ihayag ng Senate Majority Leader Joel Villanueva sa isang press briefing sa kapihan sa Senado na ang pamunuan ng JIL Church ay nag-iisip ng mga endorsement para sa mapiling kandidato sa pagkasenador kasama sina Tito Soto, Pia Cayetano, Ping Lacson at Kiko Pangilinan. Binanggit din ni Senador Villanueva na si Manny Pacquiao ay may espesyal na lugar sa komunidad ng mga Kristiyano dahil sa kanyang pampublikong pagpapahayag ng pananampalataya at pagbabago ng buhay. Sinabi pa ni Villanueva na inspirasyon si Manny sa marami ang kanyang paglalakbay mula sa kahirapan tungo sa kabayanihan at mula rin hanggang sa bulwagan ng Kongreso ay sumasalamin sa uri ng moral na pamumuno na kailangan ng ating bansa. Bilang tugon, pinasalamatan ni Pacquiao ang JIL Church sa pagtitiwala nito at nangakong kampyon ang mga layuning nagpapakita ng mga pagpapahalagang Kristiyano, katarungang panlipunan at pambansang pag-unlad. Pagkatapos naman ng pagkakadakip sa Chinese na pinaniniwala ang nagsasagawa ng spying activities, hindi naman isinasantabi ng National Bureau of Investigation ang posibilidad na meron ng espionage network sa bansa. Ayon kay NBI spokesman Ferdinand Lavin, posibleng meron pang mas malalaking grupo sa likod ng mga naaarestong Chinese na pinaghihinalaang nag-iispiya dahil mistulang highly compartmentalized o nahahati-hati sa iba't ibang level ang mga naaaresto. Pinakahuli sa mga naaresto ang Chinese national sa Intramuros, Manila, malapit sa Commission on Elections Central Office na nakuhanan ng International Mobile Subscriber Identity Catcher, isang surveillance device na may kapabilidad na mag-intercept ng mobile communication sa loob ng malawak na radius. Sinabi Penalivin, ang mga nakumpiskang device ay nagmula sa mga nakalipas na operator at inilipat lamang sa ang kustodiya nito sa naarestong Chinese habang tuloy-tuloy itong gumagana at ginagamit hanggang sa tuluyang masabat ng mga law enforcer sa Manila. Sa ating balita, sa ibayong dagat, 3 katawang nasawi habang 14 pa ang nawawala matapos na lumubog ang 2 bangkang pangturista na may lulang 70 katao sa Wu River sa Guizhou, China nitong linggo. Sa ulat, lumubog ang 2 bangka habang binabayo ng malakas na ulan at hangin ang bahagi ng ilog kilala sa malalaking alon noong linggo ng umaga. Hanggang noong linggo na hapon, nasa 50 katawan na iligtas ng mga rescuer habang may ilang naligtas na nalangoy ang malalim na ilog para makaligtas. Samantala, tiniyak ni Chinese President Xi Jinping na bibigyan sila ng tulong ng mga biktima o bibigyan nila ng tulong ang mga biktima ng trahedya, gayon din ang pagpapatuloy ng search and rescue operation sa nawawala pang mga pasahero ng 2 bangka. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Pinangunahan kamakailan ni Governor Ramon Gico III ang inauguration at blessing ng kauna-unahang Magnetic Resonance Imaging o MRI machine ng probinsya sa Pangasinan Provincial Hospital na matatagpuan sa San Carlos City. Ito ay isang milestone sa public healthcare system ng provincial government. Ang nasabing state-of-the-art imaging equipment, ito ay may kakayahan na i-enhance ang diagnostic capabilities at i-improve ang patient care sa Pangasinan government-run medical facilities. This is a historic first for Pangasinan. Today we take another significant step in transforming public health care in the province. Ito naman ang pahayag ni Dr. Cipriano Fernandez, ang Chief of Hospital ng Pangasinan Provincial Hospital.
Samantala, isinagawa kahapon ang ISO 9001-2015 Quality Management System Awareness Training for New Employees Seminar para sa mga bagong empleyado ng pamahalaang lungsod ng Alaminos. Layunin nito na madagdagan at mapaghusay ang kalaman ng mga kawani patungkol sa Quality Management System o ang pagkakaloob ng dekalidad na sistema ng serbisyo publiko na may karampatang pagtugon sa mga international standards na patuloy na sinusulong ng administrasyon ni City Mayor Brian Celeste. Ang naturang gawain ay inorganisa ng City Human Resource Management Office sa pamumuno ni OIC City Administrator at ni Dr. Emilio Gilado, nakinatawan ni Administrative Officer Arlene Belano, katuwang ang NEO AMCA Innovative Solutions Incorporated. Lumakan naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Inamin ni Coach Chot Reyes na ibang TNT tropang 5G ang naglalaro ngayon sa Season 49 PBA Philippine Cup. Wala si two-time best import Ronday Hollis Jefferson na tumulong sa kanila sa paghahari sa nakaraang Governor's Cup at Commissioner's Cup na parehong kontra sa karibal na Barangay Ginebra. Bukod kay Hollis Jefferson ay hindi rin naglalaro si injured veteran guard Jason Castro. Samantala, tinapos ng tropang 5G ang kanilang tatlong sunod na talo matapos talunin ang San Miguel Beermen sa score na 89 kontra 84 para sa una nilang panalo noong linggo. Sumanyang kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyang matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani para gire. Ang oras po natin alas 5:23 ng umaga. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina! Hello, Dagupan, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Gina ba kayo? Iboto Dante Marcoleta for Senator number 38. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Pakinggan natin ang tinig ng babaeng ito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin. Harapin niyo ako! At pakinggan naman natin ang tula ni Mayor Rami Paraino. Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan
para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan, pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Paraino, ang tunay na anak ng Ordaneta. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras na mga kaibigan, alas 5:27 na po ng umaga na sa pangalawang bahagi po tayo ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragiret. Yes, mga kaibigan, ako naman po si Susan Valdez Yada. Welcome po sa ikalawang bahagi nating programang Todo Balita at Komentaryo. Paghatid po natin ng mga balita mula sa lalawigan ng Pangasinan, ang galing. Ayan. At isa na naman sa first time. Ayan, ito na naman tayo sa mga first time. Pinakauna itong sa kasaysayan. Taka muna, maingay ka. Paano ba kita patatahimikin? Doon sa volume. Maingay siya, kinakikisabay sa akin. Paano ba to? Ayan yung kanyang volume. Hindi kasi ginagamit ko to pag nanonood ako eh. Ayan. Ito yung kauna-unahan po sa kasaysayan ng Pangasinan na nagkaroon po ng MRI dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kasi kapag sa mga ospital ng probinsya. Kasi di ba kapag MRI, sinabi ng MRI, kuminsan pupunta pa sila ng Baguio. Yung sa mga malalaking private hospitals dito sa lalawigan. At saka mahal. True. Mahal ang magpa-MRI. Kumbaga, ang pinaka-basic kasi is yung pangalan nito. Bigyan ko maalala. Pinaka-deep slice, kumbaga, para makita yung pinaka-inner na bahagi ng katawan ay itong MRI. So, yung mga hindi nakikita sa X-ray, pinakauna, sa ultrasound. Sunod dyan, ultrasound, pinaka malawak at pinakamalalim na examination, MRI. Ayan. Magnetic resonance imaging. Pero hindi naman po ibig sabihin na libre. Ayan. Meron din pong bayad kasi lahat naman din may bayad din. Pero at least meron kakayanin. At saka meron ang provincial hospital. So, hindi na kailangan pumunta sa mga private hospital, pero ang kaya nyo naman, syempre choices pa rin po ninyo. Pero ang ini-emphasize po natin dito sa pamamagitan ng administrasyon ni Governor Ramon Gico III, hindi na kailangang abutin pa ng 15 taon na yun. Para magkaroon ng ganito ang provincial hospital. Para magkaroon ng malaking pagbabago sa lalawigan ng Pangasinan. So ito na nga po yung sinasabi nga po niya, pag-modernize sa lahat ng pasilidad, pag-modernize sa mga hospitals po ng Pangasinan. At si Governor Gico kasi hindi siya yung pag nagsalita siya hindi drawing. Yan, marami kasi mga opisyal kapag nagsasalita, yung iba, iniisip pa lang, pinaplano pa lang, sinasabi na nila, in-implement na nila. Pero si Governor, kapag sinabi niya, itong linggong ito, kinabukasan, or hindi magtatagal, maririnig mo, magkakaroon na ng groundbreaking. Akala mo, pinaplano pa lang, pero
ready na, kumbaga. So, napakarami na pong pagbabago at saka ito nga yung gusto, hindi yung basta, sabi nga niya noon, hindi yung pag-modernize sa mga hospital, pininturahan mo lang. So, kailangan lahat, isasaayos mo lahat, pati equipment, pati tao, pati mga personnel. Kaya nga yung mga ibang mga ospital, nagalit yung mga ibang mga empleyado kasi nailipat-lipat sila, kasi yun yung gusto nga ni Governor, ilagay sila kung saan akma yung kanilang mga kakayahan, kung saan bagay yung kanilang kakayahan. So, ito na yung ito na yon. Sabi mo nga, hindi na kailangan ng 15 years. So, mag-isang termino pa lang. Pero nakikita po natin, napakalaki na po ng nagawa ni Governor Gico. Hindi po yung inaasahan ng mga taga-barangay na mga monoblocks. Kasi kapag monoblocks lang ang gusto nila, tiyak na babahan ang monoblocks at saka sa dami ng sa dami. Tsaka yung ilang taon na silang humihingi ng mga Nasaan yung mga monoblocks nila? Monoblocks, ayan, siguro yung mga taga-barangay, tanong din sa mga barangay officials, nasaan yung mga monoblocks, nasaan yung mga kung ano pa. Pero ibalik po natin dito sa pagpapalakas, upgrade ng mga equipment sa mga government hospitals. Alam niyo po, kapag may iniisip, plinano at nabanggit na proyekto si Governor Gico, alam po natin, sigurado po na mangyayari po yun dahil meron siyang personal na kaalaman patungkol dito, paano gagawin, paano isasagawa. Dahil kagaya niyan, mga facilities, mga equipment, mga machines para sa mga ospital, alam niya kung ano yung sinasabi niya kasi siya po ay unang-una ang pamilya nila. Noon pa man, meron silang ospital. Pangalawa, nag-medical school po siya. Short of tutuloy-tuloy na niya para maging doktor. Kaya lang napunta siya sa politika. So, yan po yung ating gobernador. So, kung aning he walk the talk, kumbaga. Pero handa na yung ating material, pakinggan at panoorin po natin ito. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III, natupad ang pangarap na magkaroon ng magnetic resonance imaging o MRI ang Pangasinan Provincial Hospital. We will witness another first in the province, the blessing and inauguration of the very first MRI owned by the provincial government of Pangasinan. MRI will complete the puzzle in the medical diagnostics and will help our physicians to have more accurate diagnosis and ergo to provide the best treatment management of patients. Formal na pinasinayaan nitong April 30, 2025 ang MRI machine sa Pangasinan Provincial Hospital. Congratulations to all the provincial hospital system for having the first MRI. So this is the first time for Pangasinan to operate and to own such an advanced equipment. Sa parehong araw, pinasinayaan rin ang bagong diagnostic building ng mga Tarim District Hospital. Today, we proudly unveil another historic first for mga Tarim District Hospital. Our new diagnostic building, because of the strong leadership and dynamism of Governor Monmon Gico. Pangasinan is now entering a new era. An era of the first, where big dreams are finally turning into reality. Ang nasabing gusali ay magiging sentro ng laboratory at radiology services. Tampok rito ang 32-slice CT scan, stationary X-ray, 2 portable X-ray units at ultrasound equipment. Dati walang mga ganito. Kaya kayo ibaon nyo pa doon sa kung saan. At least dito meron na yan. Nung umupo po ang ating gobernador noong 2022, he had the passion, the direction, and the conviction to do the hard and harsh changes na kinailangan po ng ating probinsya. And in just 3 years, I think we can say the changes dito po sa ating probinsya, sa larangan po ng edukasyon, infrastruktura, social services, especially sa health program. Kitang-kita naman po natin yung mga pagbabago.
Ang modernisasyon ng mga medical equipment ng 14 na ospital ay labis na ikinatutuwa ng mga Pangasinense dahil naisagawa ito ni Governor Gico sa loob lamang ng 3 taon. Ayon kay Governor Gico, patuloy itong isusulong sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pangasinan, ang galing. Rich Mahin, nagbabalita. So yun po, sa larangan po yan ng health, mga kaibigan, sa programa po ng provincial government sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, and syempre yung fully supported by Sangguniang Panlalawigan headed by Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Nabanggit kanina patungkol sa edukasyon. Meron pong anunsyo ang Pangasinan Polytechnic College na itong linggo na to, this week, final week to apply for PPCAT, Pangasinan Polytechnic College Admission Test until May 9. Yung hindi pa nakakapag-submit ng kanilang mga yung mga requirements, ayan, pumunta po kayo sa opisina ng PPC, Pangasinan Polytechnic College. Yung campus po nila ay nasa loob ng Narciso Ramos Sports and Civic Center. So hanggang Friday na lang. So hanggang Friday na lang. Actually, maaga silang nag-announce at umikot po sila sa iba't ibang distrito ng lalawigan ng Pangasinan. So yung mga nagnanais na humabol pa at makapagsumite ng kanilang requirements para sa yung kanila application para sa admission test sa Pangasinan Polytechnic College, ang kailangan po kopya ng inyong grades para sa senior high school graduate, SF9 or SF10. Para sa graduating senior high school students, kailangan naman kopya ng grade 12 report card. Para sa nakapagtapos ng alternative learning system, kailangan yung ALS report card. At ang good news pa na isa, tatanggap na sila ng mga transferees mula sa ibang mga colleges and universities. Kailangan isubmit nyo yung copy of transcript of records. Kailangan din mag-submit kayo ng passport size ng ID photo. Ang background ay white at may name tag para malaman na kayo po yon. Yan po ito ay brainchild ni Governor Ramon Gico III, itong Pangasinan Polytechnic College, dahil nga nais po niya na talagang mas madami pang mga Pangasinense na mga kabataan ang makapag-aral sa magkaroon ng opportunity na makapag-aral ng libre. Yan exactly yung gusto rin dati ni Mayor Brian, na makapagtayo din ng sariling eskwelahan ang siyudad ng Dagupan, since talagang edukasyon din ang focus din ng kanyang administrasyon. Kung napakalaking pera din lang yung ginagamit para sa scholarship ng mga estudyante ng Dagupan City, bakit hindi na lang magpatayo ng eskwelahan? Kayang-kaya. Kayang-kaya. At saka in the long run, magiging mas maliit ng yung gastos ng lokal na pamahalaan. One good example, mai-connect din natin lang. Ang San Carlos City, mayroon silang Binalatongan College. Nag-umpisa yan sa 60 plus na estudyante, pero sa ngayon nasa 5,000 plus na yata. At sabi ni Mayor Julier Ayoy Risuelio, dati, every year, pinupondohan ng lokal na pamahalaan ang Binalatongan Community College, pero for several years now, stand-alone na sila. Kung magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng eskwelahan ng siyudad ng Dagupan, siguradong hindi na ito magagamit sa politika. Kasi sa school na hindi na ito gagamitin ng mga tumatakbong kagawad, tumatakbong SK, at kung sino-sino pa mga tumatakbo, lahat na lang merong karapatang magpasok ng lahat entitled. Lahat merong pribilehyo na magpasok ng scholars sa syudad, at ginagamit sa politika talaga itong scholarship program ng syudad ng Dagupan. Kapag ka merong school-based na, kasi alam mo naman kapag ka school, yung may administrator, mayroong mga panuntunan na dapat sundan. Yon. So siguro mas maganda rin kung magkaroon na rin ng sariling paaralan din ang siyudad ng Dagupan, Piano, Agmot na Utep, kasi meron na ang Urdaneta, meron na ang San Carlos, ang Alaminos on the process na sila ng tawag nito, meron kasi marami kang dadaanan kapag
magpatayo ka ng eskwelahan, hindi ka basta-basta magpuput up lang. Lahat ng mabusisi kasi nakita natin nung nanood tayo one time ng isang yung kung paano put up ng eskwelahan, marami kang dadaanan. So, nasa proseso na po ang Alaminos City. Ang Dagupan City, nanautit na kababayan ko. Walang plano. Pero may plano. Nung mayor, Mayor Brian Lim. Pero ngayon wala pa. So, mapag-iiwanan in terms of education. O yung pagkakaroon ng sariling paaralan ang syudad ng Dagupan. At saka hindi naman mapagdadamutan dyan na yung mga private universities dahil sa dami po ng mga gustong mag-aral sa kolehiyo, yung kahit papano meron silang kakayanan. Kung ano man yung mababawas sa kanila na yung mga scholars, mapupunuan pa rin ng iba pang mga estudyante. So, hindi kawalan actually para sa isang universidad yung mababawasan yung estudyante nila. Ano na tawag dito sa Dagupan? Center of Education. Dahil andito yung majority ng mga universities. So, yun. Kung may mga first, may mga last. Kung may mga first, may mga last. Nanautit sa Dagupan. Dito sa in terms of yung plano ngang magpatayo ng eskwelahan. Sabi nga natin, may San Carlos, may Urdaneta City, ang Alaminos, on the process na. Actually, meron ng lupa kasama dun sa biniling lupa para sa pagtatayo ng bagong City Hall. At yun nga, ang Dagupan City, hindi natin alam, pero nakatutok pa rin sa scholarship na ang nagpalaki rin mismo naman ay si Mayor Brian Lim. Yung nagpalaki ng pondo para mas malaki yung tatanggapin po nitong ating mga kababayan na dito mga batang mag-aaral. Pero yun lang mga kaibigan, marami pa rin po tayong mga ihahatid na balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Pagkatapos po lamang ng ilang paalala, oras po natin, ganap ng alas 5:43. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina! Hello, Dagupan, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Gina ba kayo? Diretso na buhay ang dugo mo para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasama
kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras, meron na lang 13 minuto bago mag alas 6 ng umaga at meron na lang ilang araw bago ang eleksyon. Halalan 2025 national and local elections kung saan pipili po tayo ng 12 senador, party list, tapos governor, vice governor, board members, Dagupan wala po, hindi po tayo boboto ng board member, mayor, vice mayor at councilors. Para sa mga lungsod, 10 na councilor, sa mga bayan, 8 ang pipiliin nyo po. Mas maigi nang mag-undervote kesa mag-overvote dahil pag sumobra ang inyong boto, null and void yung ano. Sayang. Pag undervote, okay lang, pero sayang din yung hindi mapipilapan. Pero mas sayang pag nag-overvote po kayo. Baka mamaya sa party list, gabay kuya ay, tapos inaruman yun ay, sayang na yon, isa lang pag party list. Pumili kayo ng pinakagusto nyong party list na matutulungan kayo. So, yun po ang kailangan mga kaibigan. At saka may special na oras, pwedeng mag-early, maagang pumunta at bumoto yung mga senior citizen, PWD at mga buntis. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Pero pag hindi po kayo nakapunta sa mga oras na yon, pwede naman hanggang hapon. So, ibig sabihin, ang COMELEC, ang mga voting precincts, maaga silang magbubukas. Bukas na sila ng alas 4. Pwede. Kaya yung ating mga teachers ay hanggang alas 7 sila. Napakaaga, grabe. Tapos yung init pa. Alas 4 nandun na sila, siyempre preparation. Hindi ka naman pwedeng pupunta doon ng sakto lang. Tapos hanggang alas 7 sila. Tapos yung alas 7 kasi yung alas 7 yung sa early voters. Hindi yung alas 7 ng gabi. Hanggang alas 7 ng gabi pwedeng bumoto. So after that, bilangan. Oo. Although mabilis naman na ngayon, hindi naman kagaya ng dati na yung Sansakoy. So medyo mabilis din, siguro alas 9. Haba din yun talagang kumbaga sa mga driver, kailangan to ating mga BEI, meron din silang anong tawag nito, relyebo. Naglaro ng painawan, ang putapatang. Meron silang sariling body power bank. Grabe yun alas 4. Yung alas 4 na yun, dapat nandun na sila. Pero hindi naman sila kailangan alas 4 nandun na. Kasi gigising sila na maaga. Hindi namin natanong yan kahapon sa preparation nila. Preparation hanggang, grabe. So kumbaga sa alas 3 gising na para nag-prepare nila yung sarili nila. Ganon. Tapos papasok nila ng alas 4. Preparation naman para sa election. O yun. Tapos, ang init ngayon. Sana kung aircon man lang sana yung kulaanda, hindi sila madidrain agad. Yan dapat nga meron silang sariling power bank. Power bank. So ngayon pa lang tayo po sa Todo Balita ay nagpapasalamat sa mga teachers na magsaserve nitong election. Kahapon kinuha na nila yung mga
yung automated counting machines. At sila po ay escort po nila mga pulis. And then ngayong araw naman yung mga boxes ng mga balota yung kanilang kukunin. So this early tayo po ay nagpapasalamat at sumasaludo sa mga teachers at sa lahat na magjo-duty nitong eleksyon, kasama na yung mga volunteers. Ito yung mga members naman ng PPCRV, yung ating mga pulis at mula pa sa iba pang government agencies na may papel o kaya may role nitong May 12 national and local elections. Okay, so dito naman sa lungsod naman ng Urdaneta, ayan, nakita ko lang po meron pong 9-point agenda si Ginang Maangico. Ito po ay tumatakbo sa pagka-mayor dyan sa Urdaneta City. Yung pang-8 na sa kanyang 9-point agenda, ito yung patungkol naman sa agrikultura. Ito yung pagpapahalaga at pagbibigay ng mga programa na makakatulong sa mga magsasaka. Yung pang-7 sa kalusugan, pagpapalawak ng community-based na serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Yung pang-6, infrastruktura, pagkakaroon ng matibay at dekalidad ng mga proyektong pang-infrastruktura. At pang-5, sabi ni Ginang Maangico na kasama sa kanyang 9-point agenda dyan sa Urdaneta City, transportasyon at komunikasyon, pagtatayo ng super terminal, pagkakaroon ng mas maayos na ordinansa para sa trapiko at libreng wifi sa mga pampublikong lugar. Naku, napaka-importante po niyan. Sa sports naman, sabi po ni Ginang Maangico, ito po yung pagpapahalaga at karagdagang mga benepisyo para sa mga atleta at pangatlot sa trabaho. Ayon kay Ginang Maangico, ito yung pagbubukas ng mas maraming oportunidad, trabaho at skills training sa komunidad. Number 2, kabataan at kababaihan, pagbibigay ng mga programang gagabay at angkop sa pangangailangan ng mga kabataan at kababaihan. Yung number 1 naman, edukasyon, pagpapalawak ng scholarship programs para mas madami ang kabataang makapagtapos ng pag-aaral. So, yung pang-siyam, hinahanap ko pa. Yung ito, yung Mayor Maangico, serbisyong may puso, 9-point agenda. Naalala ko lang kasi yung kanyang katunggali, palagi niyang sinasabi na siya yung totoong taga-Urdaneta, pinanganak sa Urdaneta. Hindi na kasi ngayon yung hindi na issue yung kung saan ipinanganak, saan lumaki, na kung ikaw ay tatakbo dapat kung yung bubutuhan nyo ay yung ipinanganak sa lugar na kung saan tumatakbo yung kandidato. Kung ganun yung punto nung kalaban ni Ginang Maangico sa pagka-mayor, dahil ito nga si Ginang Maangico ay tumatakbo sa pagka-mayor, dapat ikampanya rin ng kandidato na yon na ang pwede lang bumoto sa akin ay yung pinanganak sa Urdaneta. Kwanto ko muna. Dahil sigurado, kagaya sa ibang mga lugar, maraming migrants. Oo, marami na doon. Maraming ang kapangpangan doon maraming mga migrants, maraming hindi ipinanganak sa Urdaneta. Kasi malapit na kasi sa Tarlac. So marami rin yung mga nandun sa So dapat, diba? Dapat yun yung kampanya. Ako po, tunay na taga-Urdaneta, pinanganak sa Urdaneta. So siya lang yung may karapatang tumakbo sa pagka-mayor. Tunay na taga-Urdaneta ka nga, nag-aabuso ka naman ng mga babae. Oo. So dapat ang kampanya rin, ang pwede lang bumoto sa akin ay yung mga ipinanganak sa Urdaneta. Kwanto mo kumana? Pero like in anywhere, any place, ayan, ang dami pong mga migrants, marami po yung residente na ng isang lugar pero pinanganak at lumaki sa ibang lugar. Kagaya ko, pinanganak sa Lawak, hanggang grade 5, andun kami sa Lawak, sa Barangay Cabilawan. Pero the rest of my life until now, andito na sa Dagupan City. Ako rin, taga-Tarlac, pero lahat ng mga anak ko taga-Dagupan. Dito pinanganak, o sila, puro sila. Ako hindi. Pero, mahal na mahal nyo ang Dagupan. Taga-Dagupan sila, ako hindi. Kasi dito sila pinanganak. Kung ang basihan ay kung saan kayo pinanganak. Parang ganon. So, kung yung, ulitin ko lang, kung, nung isang araw ko pa na, kung sinasabi mong ikaw ay tunay na taga Urdaneta o di kampanya mo, ang pwede lang bumoto sa akin yung pinanganak sa Pero Urdaneta. hindi naman kasi yun ang issue kasi Pilipino tayo, pwede kang manirahan kung saan mo gusto. At pwede kang tumakbo sa saan mang lugar basta comply mo rin yung requirements ng batas. Yun lang po yun.
So yan, nako, marami pang mga ganap. Maraming pang mga ganap hanggang sa bago dumating ang May 12. Lunes na yun Yung iba, excited. Maraming ganap ng Sabado-Linggo. Oo, maraming mga marami pang mga kaganapan. Diyos ko dahil, naaabangan mo na lang kung ano yung mga ganap na yan. At syempre, yung mga kandidato natin, yung iba, anong tawag nito? Kasi hanggat hindi natatapos ang eleksyon, agaratan hindi ka makakampante. Although, yung iba, lahat ng tumatakbo naman, feeling nila mananalo sila Pero habang tumadating yung araw ng eleksyon, yan, mararamdaman na nila yung yung tensyon. Yan, kasi hanggat hindi lumalabas yung mga pangalan nila na sila ay panalo, hindi rin sila ay maiproklama. Hindi rin naman sila nakakatiyak. Ayan, kapag panalo nga sila o hindi. Pero ang kagandahan ngayon, dahil naman sa improvement na isinagawa ng COMELEC, ay sa ibang lugar, yung mga liliit na lugar, before midnight na ipoproclaim na yung mga nanalo sa lokal. Yung iba naman the following day. Ganun kabilis. Unlike before na abutin pa ng ilang araw. Medyo tatagal lang ng ilang araw yung sa dito sa local, sa probinsya, yung sa governor, vice governor, at saka syempre yung sa congressman. Sa party list medyo matagal yan, plus senador, dahil buong Pilipinas antayin nila yung mga results. Pero dito sa pang-apat na distrito ng Pangasinan, etong si Manay Gina de Venecia, hindi siya napapagod. Parang ini-enjoy niya yung pag-ikot niya sa iba't ibang mga bayan at dito sa lungsod ng Dagupan, dito sa pang-apat na distrito ng Pangasinan. Sabi niya, go na go siya Gina G. Gina G. Maraming mga maraming tumiming din, ang daming mga festival. Hindi na lang mga festival ng bayan. Bawat barangay ngayon meron na ring sari-sariling festival. So ang Maluwad nagkaroon ng Palitaw Festival. Isang araw yung Lechon Festival. Doon sa pinakabongga. Na-miss natin yun. 2 taon andun tayo. Oo, tapos yung bawat mga barangay meron na silang mga kanilang mga festival. Yung iba naman, kung wala silang sariling festival, nagkakalutan na lang. Kalutan at dalan. Ganun na lang, kasimple. Pagkalutan, maalala mo dyan, Benjelim. Oo. Siya yung tatay ng hindi lang Bangus Festival, siyempre yung kalutan at dalan na ngayon ay ginagawa na sa iba't ibang barangay. Kasi yung kalutan at dalan, anak yan ng Bangus Festival. Yan, isa yan sa mga major activities ng Bangus Festival. 4 lahat yan yung kalutan at dalan, yun nga yung street dancing, yung mansaysay na Bangus Rodeo, tsaka isa pa yun yata yung 101 Ways to Cook yata. Yan, 101 Ways to Cook Bangus, plus yung mga food strips. Nag-umpisa lahat yan sa Dagupan sa panahon po ni Mayor Benjelim. At yan na po ay kinaganap na rin. Meron na rin mga activities at mga events na ganyan sa iba't ibang lugar. Pero yung mga kalutan na ginaganap din sa mga barangay, pag naano nyo yan, papasok talaga sa isip mo, inumpisahan ni former the late Mayor Benjelim. At kalutan na dalan, dito sa Dagupan, talagang dinadagsa talaga yan ng mga taga-ibang lugar. So talagang buhay na buhay din naman ang turismo. Pag doon sa Venecia, talagang dumadagsa talaga, ang dami siya ma-accommodate. Pero yung mga taga-Dagupan naman, time out, sige kayo na lang muna. Hindi sila nakikisama kasi alam nila yung hirap yan, lalo na yung mga nakasubok na. So kaya nga yung mga nadukutan, yung mga nandukot na yung mga nabasa natin, mga nandukutan, taga-ibang lugar, mga nandukot, taga-ibang lugar din. Ayan, kasi yung mga taga-Dagupan, aware na sila kung gaano kahirap po yung kalutan at dalan na ginagawa po dyan sa Di Venecia. So, ang wish natin, whoever manalo sa susunod na kalutan o Bangus Festival, dito naman sana sa main downtown area para mag-enjoy din naman yung mga taga-Dagupan. Kasi nga, ilang taon na rin silang nagbibigay na hindi sumasali kasi nga alam nila kung gaano kahirap
yung kalutan ni Dalandiman. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Good morning po sa lahat nating mga listeners. Hindi na tayo makakabati. Mamatanda na si Mamata. Hindi ko pwede kalimutan. Tsaka si Kuya Benji Tan at tsaka si Madam Rose. At tsaka si Atchicor Aquino at Kuya Marjan Sadawang at si DC Vian. At sa lahat po ng mga kumakandidato, inom kayo ng maraming tubig dahil mainit, lalo sa paglabas po ninyo. Antabayan po ninyo, susunod agad, Early in the Morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama sa technical side, si Eli Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagiran. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo